Hello po mga kapatid, good morning po sa ating lahat, mga mapagpalang araw. Yan. Nandito na naman po si Malo de los Santos para ipaliwanag lahat yung mga nababasa ko po kung saan pong nagre-reaction sa akin. Ano po? Una sa lahat po, yung tungkol po sa paglabas ko ng kalingap, hindi nangangahulugan po na magiging kaaway ko po ang pamilya Matuban. Dahil po ang relasyon namin bilang isang pamilya, pangalawang magulang ni Kalinga Prab ay hinlabas po dito sa social media. Ano po? Kung ano man po ang naging desisyon ko, yun po ay para makaiwas tayo sa anumang issue. Lalong-lalo na yung mga ibinabato sa akin at lagi na lang yung may pagsisisi sa akin. Ano po mga kapatid? At alam ko po yung ibang reactor, lalo na kagaya kay Hasa, hindi niya alam ang punot dulo. At yung bang ako yung tinutumbok niya. Kagaya yung ilang beses niya na ako rin reaksyonan about dito sa mga issue na mga ibinabato kiyang me at sa iba pa. At lalong-lalo na nga ngayon po yung paglabas ko ng kalingap dahil nga po ayaw ko na pong magkaroon pa na kung ano pang issue, no? Kalayaan natin lahat po yung maging malaya, di ba? Yung kahit saan tayo pumunta, yung wala tayong magkukontrol sa atin. Ano? Dahil alam niyo po, sa totoo lang, sa nakita ko po sa mahabang panahon dyan sa Kalingap, napakasaya yung nagkakaisa. Ang saya-saya po na halos sa pagtulong, hindi na po ako nag-control noon. Wala akong inisip kundi ang sumuporta dahil napakasaya po talaga noong nagsimula ako sa Kalingap. Wala akong channel. May channel po tayo dahil nakakapanood, pero hindi po ako nagre-reaction. Ano po? Nung makilala ko si Kahilper, ang saya talaga po dahil nakatagpo ako ng isang tao na kagaya ni Kahilper na hanggang ngayon nandyan ang respeto namin sa isa't isa. Yung naging relasyon namin ni Kahilper bilang isang kaibigan, kapatid, hindi po yun nawala. Kaya nakakatuwa po at nagpapasalamat po ako na nagkaroon akong kaibigan na pang-abang buhay. Gaya na po ni Kahilper, na nauunawaan niya po ako sa anumang mga nangyayari sa akin. Pag may mali ako po niyan, pinagsasabihan po ako. Nag-uusap po kami. Pero never ko po yan na naramdaman na lumayo siya sa akin. Kung ano noon yung pagtanggap niya sa akin, hanggang ngayon, hindi nagbabago. Hinangaan ko po ang isang taong kagaya niya na pang-abang buhay na kaibigan. Nagkamali ka man, hindi man siya madalas magreaksyon, matagal siyang nawala, pero hindi po nabago ang pagtingin namin sa isa't isa bilang isang kaibigan, kapatid. Yung mga naikikwento ko po lang dito sa karanasan ko sa Kalingap na napakasaya po. Pero sa mga huling sandali ko sa Kalingap, naranasan ko po yung mabalahura
ang pagkatao ko. Na halos po hanggang ngayon, talagang nai-stress, nadidepress po ako. Kung ako man nakita nyo sa mga anti-kalingap na tinatawag nyo, pakiramdam ko po pag ako'y naroroon sa kanila, nararamdaman ko yung ako na hindi ko nakita yung pagpapahalaga dyan sa kalingap. Ano po? Kaya sana po ay lagi kong sinasabi, kahit noon sa BIOS, sinasabi ko yon kung ano yung nararamdaman ko. Kung bakit po ako pumupunta sa tinatawag niyong anti-kalingap. Dahil ako po, kaaway nyo yan, hindi ko kaaway. Dahil kung maaari, ayaw ko talaga pong magkaroon ng kaaway na sino man. Dahil dito lang tayo sa social media, sa larangan ng charity. Yun po ang panindigan ko. Pero po, ang nangyayari ngayon, yung mga tumutulong, iyon po ang mga binabanatan. Diba po? Like Hasa at iba pa. No? Maniwala man kayo hindi. Hindi ako magiging kalaban nila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, nila Ate Edna. Dahil, ayan, Ate Edna, Maricoy, magkausap lang tayo, magka-chat tayo nung isang nakaraang linggo, na hindi magbabago kung anong mayroon tayo. Tama po, dito lang tayo sa social media. Pero ang personal na buhay natin, hindi natin kung anong mayroon tayo, mananatili po iyon. Respeto. Kaya yung paulit-ulit dyan na binabanggit ang pangalan ni Kalingap Rab, hindi ko po yan problema na Ate Edna. Labas po ako dyan. Dahil kahit kailan, magpantay man ang aking mga paa, Ate Edna, Kuya Bal, Kalingap Rab. Respeto pa rin ang pinangahawakan ko. Ang makakasira lang talaga sa pangalan nyo, yung ibang reaktor. Tandaan nyo po yan. Magmasid po kayo kung sino po ang sumisira sa pangalan nyo. Na sinasabing sulit kalingap. Na sinasabi na nandyan sa kalingap, pero yun po ang sisira sa inyo. Lang ang masasabi ko. Kaya ang paglabas ko ng kalingap, hindi nangangahulugan na magiging anti-kalingap ako. Nandyan ako, sumuporta, at kung ano ang sinimulaan ko, hindi po ako magbabago. Yun lang, lumabas lang ako ng kalingap para hindi ko po madamay kung saan man po ako pumunta, ano man po ang mangyari, wala po akong masasagasang tao o sinisirang tao. Maraming salamat sa mga taong naniniwala at nakakaunawa sa akin. Thank you so much, Paring July. Mananatili na kung anong relasyon natin bilang magkukumpare, walang masisira. Maraming salamat, Paring July, sa reaksyon niyo kanina sa akin na abang ako nakikinig sa yung live, tumutulo ang luha ko. Itong desisyon ko po to, matagal ko po itong pinag-isipan. Dahil sa pamilya ko, nagdesisyon po ako dahil nasasaktan din po sila. Gaya po, kahapon,
ng umaga, tumawag ang asawa ko na sinabi niya na yung kaibigan mo, rinireaksyonan ka. Kaya naaapektuhan din po yung aking pamilya. Lalong-lalo na po yung mga kababayan ko na kilala ko na nakasubaybay sa atin bilang isang viewers ng Kalingap. Na pinipm nila ako na kailangan ko daw po ng lumabas ng Kalingap. Dahil nasasaktan sila para sa akin. Ang paglabas ko ng Kalingap, gusto ko lang po na maging malaya. Gaya ng dati na tumutulong kahit kanino na wala pong magkukontrol sa akin. Diba? Na pumunta man tayo doon kung kanino, wala po tayong nakasunod, nakabuntot na anino. Diba? Dahil ako po talaga ayaw ko ng issue. Sinubukan ko po na makipag-rebuttal. Nasasaktan po ako sa taong riniribatal ko po. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, nasasaktan po ako. Like Kuya Putput. Diba? Hindi po ako nangunguna. Sumasagot lang tayo sa mga paratang sa atin. Like nga po, Kuya Putput. Kung nasaan ka man, alam ko na nagkaayos naman tayo bago ka may nangyari sa'yo. Hindi ko naman kagustuhan yun, ang nangyari sa'yo. Kung nasaan ka man, alam mo kung sino sa ating dalawa ang nanguna. Nakadalawa o tatlo ka sa akin, isa lang po ang pagsagot ko sa iyo. Pero nagkaayos din tayo bilang isang biyos. No? Pero yung mga sinabi ko na yun, mga binitawan ko, ako mismo rin ay nasasaktan. Dahil ayaw ko po talagang mambalahora o makapagsalita sa kapwa ko. Ngayon po mga kapatid, kung sino po ang nakakaunawa sa akin, maraming salamat. At kung sino naman po ang ayaw sa akin dahil sa paglabas ko, malaya po kayo. Hindi ko po kayo pwedeng pigilan. Ang opinion nyo ay rinirespeto ko. Diba? Ang sabi ko naman lagi, respect sa ating kapwa. No? Ang hinihiling ko lang po, yung respeto natin bawat isa. Huwag po tayong gagawa ng issue, lalo na po kung wala naman tayong katibayan o content lang. Lalo na po sa mga sponsor na mga binabanatan nyo, yung nakakatulong po sa Kalingap, kayo po ang sisira na gaya ko. Diba? Dahil alam nyo po, nakakasawa din na tayo nandyan lang para tumulong. Pero anong ginagawa sa atin? Gagawaan tayo ng hindi maganda. At pumapasok, nakikisawsaw kahit hindi po nila alam kung ano talaga ang punot dulo. Dahil kami ni Ate Edna nagkausap na walang magbabago sa amin. Yun ay pinaninindigan ko. Dahil si Ate Edna, sinabi mismo sa akin na hindi ako kasama sa anumang issue noon sa GC na yan. Kaya, pinanindigan ko hanggang ngayon. Pero, ang mga reaktor na iba dyan, pilit na isinisiksik yung issue.
na hindi naman nila alam kung ano talaga ang punot dulo. Basta lang po magkaroon ng content o reaksyon na wala silang batayan. Ano po? Kagaya dito kay Hasa. Di ba? Kaya napilitan ako lumabas dahil wala nang tigil ng kasisita. Nandoon ka kay Kalingap, sa Antay Kalingap. Ay ano man kung nandoon ako. Bakit? May sinira ba ako? Naayaan ko nila. Opinion na nila yun. Bakit? Wala ba akong sariling isip? Diba? Ayan lang po mga kapatid at maraming salamat po doon sa mga naniniwala sa akin. Maraming salamat talaga uli, Paring July, Paring Bobby, Bupil, na ikaw mismo ang nakakaalam ang katotohanan kung bakit tayo humantong sa ganito. Naiintindihan kita, Bupil. At dito po, sa mga taong may concern sa akin, naramdaman ko po, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat na naiintindihan niyo ako. Yung ang akala ko'y nakakakilala sa akin, maraming salamat din po na mayroon tayo, kasi kanya-kanya po tayo talagang isipan eh. May kanya-kanya tayong opinion. Ano po? Kaya yung mga taong nanatili sa akin na nagmamahal, thank you so much, Rochelle Community, na pinaramdam niyo sa akin yung pagmamahal niyo na mula noon hanggang ngayon, hindi niyo ako iniwan. Kayo ang nagbigay ng lakas. Maraming nagme-message sa akin na mahal niyo ako, mamahalin ko kayo. Mamahalin ko kayo. At yung kaibigan na pang-abang buhay, iyon po ang pinangangalwakan ko na nandito lang ako sa oras na kailangan nyo ako. Ang pagtulong, kahit nasaan tayo, pwede po tayong tumulong. Tungkol naman kay Eden, huwag kang mag-alala. Nandiyan pa rin ako dahil alam niyan po ng Team USA, kila Kuya Andy Gabral, at isa siya sa mga unang-unang nag-message sa akin na sinabi ko doon, tuloy, nandiyan pa rin ako kay Eden. Maraming salamat po talaga sa inyo, Kuya Andy, Yang Mi. Alam kong isa ka rin na gaya kong nararamdaman kung anong nararamdaman ko ngayon. Sana magpakatatag ka. Sana makayanan mo. Thank you so much po talaga sa inyong lahat. Kuya Bal, Ate Edna, Kalinga Prab, thank you, thank you. Wala kayong maririnig sa akin na kung ano pa man. Ayaw ko lang po madala-dala ang kalingap kung saan man po ako naroroon. Walang mababago at wala kayong maririnig sa akin. Ang social media lang po ang iniwanan ko. Kagaya na po ng community ng Kalingap, lumabas lang po ako. Pero ang personal, malabo pong mangyayari. No? Marami pong salamat sa mga viewers na nagmamahal at patuloy na nagmamahal. Ngayon ko po makikita kung tunay po kayong nagmahal at nagsuporta kay Malo de los Santos. Dahil sa paglabas ko po ng Kalingap, makikita ko kung sino po talaga yung totoo
sa akin. Dahil ngayon po, kung suportahan niyo po ako, salamat. Kung hindi mo po, hindi ko po kayo mapipigilan. Ano po? Hanggang dito na lang po. Sana po ay maging masaya na lang tayo. At iwasan na lang natin yung nakaka-stress sa akin. Gaya ko po na hanggang ngayon po ay medyo depression pa ako dahil may mga bagay po akong gusto kong makalimutan at gusto ko pong gumaling sa sarili ko po mismo. Walang makakatulong po dito sa nararamdaman ko. Unti-unti. Sa tuwing po na akala ko po ay malaya na po ang ano ko dahil nasabi ko noon no, sa ano na ako'y pumupunta sa ganito. Sinasabi ko po sa BIOS. Wala akong itinago sa BIOS kung ano po yung pakiramdam. Pero sa awa ng Diyos po, marami po sa aking nakakaintindi. Dahil sila mismo ang nakakakilala, nakasubaybay. Nagulat na nga lang ako na ako pala po ay kilala nila. Alam nila kung ano po yung nararamdaman ko. Kaya maraming salamat po talaga. Thank you so much talaga doon sa mga nakakaunawa sa akin. Yan lang po. At kung ako man po ay magbablog, personal ko na po na vlog. At nandiyan pa rin po yung ginagawa ko. Walang mababago. Thank you so much, paalam. Thank you po, Kuya Bal, Santos Matubang, at Idna, Paring July, Kahelper, at sa Team BIOS. Thank you so much. Sangkay, Lons, thank you so much. Sil TBPH, thank you so much. Yung hindi nakakaunawa sa akin, marami pong salamat. Hindi nyo ako magiging kaaway. At ayaw ko naman pong makipag-away. Yun lang ang lagi kong sinasabi. Dahil hindi natin gawain ang makipag-away. Diba? Yan lang po. Thank you sa mga viewers kong nagmamahal sa akin. Especially yung nandyan na laging, Ate Malu, kumusta ka na? Yung lagi silang nangungumusta sa akin. Thank you sa inyong lahat. Paalam, Rochelle Community. Maraming salamat. Bye-bye.